Golden Boy, Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon mga katiyats ay tungkol sa mga signs at mga symbols na ginagamit sa pagtago or sa pagbaon ng itong fabulusong Golden Buddha dito sa Pilipinas. Bago tayo magpatuloy, shoutout mo. Okay, shoutout tayo kina user BG5LW, kay J. Mark Barbadillo, shoutout din kina George Dalton Napi, Aldrin Jacinto, Peps Gilmar, Glenn Mario, shoutout din kay Freddy Soriano, kay Rindon Modala, Tating Naliman Salay, Arturo Paangay, Dennis Mordino, Lions 3641, Robert Cabonilas, Hyacinth Ocfimia, kay Danny Flores, and lastly shout out kina Pasmado Hunter, Edgar Lagarto, Edwin Manudal, Angelito Capistrano, Marco Hongkulada, at sa mga hindi nabanggit na mga pangalan, shout out sa inyong lahat mga katiyats. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating episode. Magandang buhay mga katiyats. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa Golden Buddha na itinago o ibinaon ng mga Hapon dito sa Pilipinas noong World War II. Okay, saan nga ba galing ang mga Golden Buddha na ito? Karamihan nito ay galing sa mga Buddhist countries gaya ng Cambodia, diyan sa kahit sa Vietnam, yung mga karatig bayan yan na malapit sa India na parte na ng Asya, ay yan ay mga Buddhist karamihan yan. At kahit dyan sa mismo sa China, kung saan dumaan din dyan ang mga Hapon noong giyera, ay meron ding mga Golden Buddha na itong sinasamba ng mga Buddhist. Okay, so ano nga bang timbang ng mga Golden Buddha na ito? Merong tumitimbang daw na 8 tons at meron ding 3 tons at 1 ton. Yung nakuha ni Rogelio Rojas ay 1 ton ang bigat ng Golden Buddha na yon. Okay, at nung kinuha daw ito ng mga Hapon noon, ay nakabalot daw ito sa parang mga simento lamang. Kaya para malaman nila kung Golden Buddha, ito ay kanilang tinitimbang. Kapag mabigat kaysa bato, ibig sabihin merong palaman na totoong Golden Buddha sa loob ng parang simento or plaster. Binabalot ng plaster or clay ang mga Golden Buddha noong giyera para hindi nakawin ng mga sundalong Hapon. Pero marunong din ng mga Hapon, tinitimbang nila ito, at kapag sobrang bigat, ibig sabihin ay mayroong Golden Buddha na binabalot lamang nitong tinatawag na white cement or plaster. Okay, kailangan kasi ang sambahin ng mga Buddhist ay pure gold kasi sign yan ng purity. Kung ang sambahin nila ay bronze lamang o tanso, walang kakwenta-kwenta yan. Kaya noon, talagang sinadyang gawing Golden Buddha ang Buddha na sinasamba para meron itong tinatawag na healing power, kasi siya nga ay 99.9% pure gold. Okay, so umpisahan na natin ngayon ang mga sign ng Golden Buddha na nilalagay ng mga Hapon sa mga bato kung saan nagbaon sila ng mga Golden Buddha. Karamihan ng mga Golden Buddha na ito ay nakatago sa mga yungib. Kasi karamihan ng sundalo ay Buddhist din, ang mga sundalong Hapon, kaya para makapagsamba sila, itinago nila ito sa mga parang mga katedral na mga yungib na pwede silang magsamba. Okay, so unang simbolo ng Golden Buddha na sign na makikita nyo ay itong ganito, 4 na bilog, and then mayroong sign of box, and then letter B for Buddha. At merong, kung alam nyo yung si Buddha, naghahawak yun ng parang pitsay or gulay, hinahawakan niya. Ito yung na sign, baka akalain nyo na kamay ito. Ito yung pitsay or yung sign ng prosperity.
Okay, yan yung hinahawakan ni Buddha na gulay. Minsan ang hinahawakan ni Buddha sa prosperity Buddha ay yung tail or yung tail, yung ginto na parang bangka na ganito ang itsura. Yan ang tail or tail. Okay, kaya hindi kamay ito, kundi yan ay parang gulay, parang pitsay. Pangalawang simbolo ng Buddha na ginagamit ng mga nagbaon nito, hindi gaanong mapurma ang B, nagaganyan lang. And then merong yan, parang ipinatong siya sa parang bundok. So yan ay altar. Bali si Buddha yan. Siguro ito yung number 8, siguro yan. Baka ganyan yan. Kasi ang number 8 can be a golden Buddha or emperor. Okay, so yan ang pangalawang sign for Buddha. Meron ding yung pitsay lamang or yung parang kamay. Magtaka kayo, bakit merong parang kamay na ganyan? Okay, hindi ang kamay, kundi yan yung gulay, yung itong nasa itaas. Sign pa rin yan for the golden Buddha. Kasi nga yan, siguro vegetarian itong si Buddha noon, yan siguro ang paborito niya. Of course, vegetarian nga, kasi Buddhist. Yan sigurong klaseng pitsay ang gusto niya. Kaya yan ay symbolizes the golden Buddha. Okay, nakarinig na ba kayo ng mga Buddha na ibinaon sa kawayan? Sa creek, parang wala yata, di ba mga katiyats? Merong nalaglag na mga maliliit na golden Buddha na kasing laki lang ng kamao sa Agusan. Yung golden Tara naman yun. Dito sa Surigao, pero maliit yun. Sa Agusan pala, Agusan Mars. Yung golden Tara, sikat na sikat yun, pero napakaliit na parang manika. Nasa museum na ngayon sa labas ng ating bansa. Binili kasi yun. Okay, so pang apat na simbolo for Buddha ay itong kanilang kanji character na ganito. Kapag nakakita kayo ng ganito, parang number 4, para siyang number 14. Nagaganyan, oh. Yan. Ulitin nga natin. So parang 4 pero nakatagilid siya. Nagaganyan, and then yan. So golden Buddha pa rin yan, mga ka-TH. Yan yung short parang steno na pagsulat nila ng the golden Buddha. Ngayon, hindi lang Hapon ang mga sundalo ng Japanese Imperial Army. Meron ding mga Koreano na tinatawag mga conscript, yung nilista ng mga Hapon para magiging sundalo ng Imperial Army ng Japan. Kaya hindi lang kanji ang makikita natin na symbol, kundi yung tinatawag na Hansa. Ang Hansa, ito'y alpabeto ng mga Korean. So merong pagkakaiba ang kanji at Hansa, pero in general ay parehong galing yan sa China na klaseng pagsulat. Kaya ito'y Korean Hansa for the golden Buddha. Makita natin kapareho ang unang karakter, pero sa pangalawang karakter ay magkaiba na sila. Mayroon ng parang nakapulupot na ahas ito. Nakaganyan. Yan. So yan ay the golden Buddha sa Korean Hansa. Okay, mga Korean soldiers ang nagbaon yan. Okay, ngayon meron pang mga itong modified golden Buddha sign. Katulad na lamang nito. Magtaka kayo, ano ba ito? Parang algebra to eh. Merong 8,
Pero ang pagkasulat ng 8 ay hindi yung 8 na paganito. Kaya mahalata natin na ang 8 ay isang imahe. Lalo na kapag ganito, malaki ang baba na ganyan. Yan ay the Golden Buddha. Okay, ito naman ang kahulugan nito ay beside the cave. So, ito yung cave. So, pagpasok mo dyan, ang paraan ng paghanap ay tingnan ang mga gilid nito. So, dito sa sign na ito, nasa right, nasa kanan. So, dito tingnan, sa gilid ng kuweba, nandyan, naka-chamber, nakatago ang the Golden Buddha. Ngayon, kung itong number 8, ito, ay nasa, sabihin natin ang pagka-drawing sa kanya ay ganito, baliktad. So ano bang ibig sabihin yan? Baliktad din ang side. So kung papasok ka sa kuweba diyan, tingnan mo ang left side. Merong mga palatandaan diyan ng hidden doors, hidden windows, hidden chamber, kung saan ito nasa loob ang item. Kagaya na lamang ng natuklasan nila Rogelio Rojas na Golden Buddha, ay nasa gilid yun ng cave, ang wall na simento, at pinasabog nila yon ng dinamita at tumambad kaagad sa kanila ang Golden Buddha. So yan ang kwento ng Golden Buddha. Okay, meron ding hindi carving. Ito yung mga carving ito lahat. Meron ding hindi carving. Yung bato na parang mga hinugis na ganito. Ayan. Kapag may makita kayo na sunod-sunod na ganyan sa hukay nyo, okay, sa lalim na 3 meters to 4 meters, may makikita kayong ganyan, parang bumbilya, pero mayroon siyang liig. Yan ay image of Buddha. Golden Buddha pa rin yan. So, ang ibinaon ay Golden Buddha. Sa tunnel na yan ay yung pinasok. Ganyan. Pero ito yung bato, hindi ito carving. Hindi ito naka-carve. Ito yung bato na hinugis na ganito, parang mga number 8. At marami yan, hindi lang isa. Sunod-sunod yan na matagpuan nyo sa hukay. Kapag ganyan, Golden Buddha ang itinago. Okay, so balikan natin ang kahulugan. Itong pitsay, baliktad yan ang turo niya. Dito yan, papunta. Kung napansin nyo, para siyang dart. Ang tulis niya ay ang ganyan. So papunta siya dito. Ayun ang distansya niyan, pwede nyong bilangin kung ilang dahon ito ng pitsay. Yan, so merong 5. So pwedeng 5 yards, 5 meters papunta sa east, that west, sa kaliwa. Ito naman ay Buddha in front or under. Kung ano man ang meron mang bato diyan na nagaganyan, so itinago ang Buddha sa baba. Sintro, narito ang kanyang dalawang dot, ibig sabihin sintro talaga siya. Kung nasa loob ng kuweba, yan ay altar. Ito'y altar, at nasa baba ng altar, kasi noong gera ay nasa altar nga yung Buddha na yan. Nagaganyan yan. Tapos diyan sila nagdadasal. Ngayon, nang matalo na sila, itatago nila yung Buddha. So saan ba nila ibabaon? Siyempre diyan sa baba nitong altar nila na ginawa. Kaya kung makakita kayo ng altar sa kuweba, hukayin nyo ang baba ng altar. Yung iba, binasag agad yung altar. Huwag mo na basagin ng altar kasi bato lang yan. Maliban kung meron kayong detector na makapagbasa ng laman ng altar, kung treasure inside the rock ba yan. Pero kung ganito lang na treasure code reading lang tayo, unahin muna natin ang baba.
ang altar sa pagukay bago tayo magbasag. Okay, so yan lang may bahagi ko mga katiyats tungkol sa The Golden Buddha Signs. Ako'y magpaalam na until my next video. Dito lamang sa The Golden Boy. Paalam!